Masamang balak ng China, unti-unti nang naibubulgar. Ilang dekada nang iniimpluwensya ng mga komunista ang iba't ibang bansa para sa kanilang maitim na layunin. Gamit ay mga galamay nitong negosyante upang mamili ng ari-arian at lupain, mga Chinese agents sa universidad at pamahalaan upang kontrolin ang takbo ng politika. Dahil dito, malakas ang loob ng mga komunista magbanta at mamerwisyo sa kanilang mga kapitbahay. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isa-isa nang tinatanggal ng Amerika ang kontrol ng China sa bansa bilang sagot sa peligrong dala ng mga komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mainit ang balitang lumalabas ngayon sa pambubuli ng China, hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa iba pang mga bansa katulad ng Japan at Indonesia. Kaila sa marami na malakas ang loob ng mga komunistang mambulas sapagkat napasok na ng kanilang impluwensya ang maraming nasyon. Nagkalat ito ng mga espiya sa mga universidad at ilang sangay ng pamahalaan upang kumuha ng masiselang impormasyon o intellectual property. Nagpadala din ng mga agent na nagpapanggap na negosyante sa malalaking kumpanya para mamili ng ari-arian at mga lupain. Naglunsad din ito ng malaking proyekto, ang Belt and Road Initiative, para pampautang sa ibang bansa. Bukod dyan, malaki ang kita ng China sa international trade. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit walang takot ang mga komunista na mambuli sa mga maliliit na bansa. Kumbaga, marami ang umaasa sa China pagdating sa kanilang ekonomiya. Bakit mo nga naman kakalabanin ang nagpapayaman sa iyo? Ito yung tinatawag nilang leverage, gamit ng mga inchik para walang pumalag. Batay sa pahayag ng Air University na hinihigpitan ng China ang hawak sa mga Pilipino. Ilan sa mga dahilan nito ay China ang may pinakamalaking ambag sa kalakal ng Pilipinas, ang pagdami ng mga investment at proyektong sinusuportahan ng mga inchik sa Pinas, at ang pagbili ng shares sa malalaking kumpanya katulad ng National Grid Corporation of the Philippines at Dito Telecom na pinasok na ng mga inchik. Medyo hindi pa common knowledge sa Pinas na sa batas ng China, ang lahat ng kumpanyang inchik ay kontrolado ng mga komunista. Biruin mo, kung gugustuhin ng China, pwede nitong isabuta ang daloy ng kuryente sa bansa at i-hack ang lahat ng nakakonekta sa Dito Telecom. Bukod dyan, binalita ang pagdagsa ng mga estudyanteng inchik sa Cagayan at mayayamang negosyanteng namimili ng mga apartments at lupain kung saan-saan. Noon lang isang linggo, inulat ng Inquirer ang nahuling Pogo Hub sa Bataan na gumagamit ng Black Market Bank. Ang mga underground banking ay nagagawa lamang kung matatag ang kapit nito sa Pilipinas. Patunay na napasok na ng mga komunista ang bansa. Around 400 illegal offshore gaming operations could be operating as scam farms in the Philippines. That's according to the president. Ang pag-infiltrate ng mga inchik ay nakitang peligro sa maraming bansa katulad ng Amerika. Kaya nagkaroon ng bipartisan na pagsang-ayon o buong gobyerno kasama ang oposisyon at ang mga nakapwesto sa Amerika nagkaisa na puksain ang impluwensya ng mga komunista sa kanilang bansa. Pinahayag sa Successful Farming noon lang buwan ng Setyembre na naipasa sa Kongreso ang panukala na maglilimita sa mga banyagang bansa katulad ng China na magmay-ari ng lupain sa Estados Unidos. Sinabi na ang CCP o ang mga komunistang inchik ay naghahangad na pilayin ang Amerika. Nagreklamo ang isang inchik na senador na si Michelle Au hinggil dito. Isa din sa mga pinaghihinalaang espiya ng China
Siyempre, nagkaisa na ang pamahalaan at hindi siya pinakinggan. Noong buwan din ng Oktubre taong 2024, inulat ng AP News na binan ng Estados Unidos ang ilang produktong galing sa China, kasama yung galing sa isang malaking kumpanya ng bakal. Sa Nikkei Asia, binalita noong ika-29 naman na pinagbawal sa Amerika ang pag-invest sa malalaking tech company ng China, lalo na yung gumagamit ng AI. Sinabi din ito sa The Fortune na titigilan na ng Amerika ang pagsuporta sa mga kumpanyang inchik. Ilang buwan na lang ang hinihintay bago iban ng tuluyan ng sikat na app na TikTok sa buong Amerika. Kasama rin yung iba pang app na kontrolado ng mga komunista. Bagamat naglunsad ng protesta ang China at nagpahayag ng maraming palusot ang TikTok para hindi sila maban. Pero nagpasya na ang bipartisan. Bukod dyan, talagang inaalis na ng mga Amerikano isa-isa ang masamang impluwensya ng China sa bansa, lalo na yung mga nag-espiya, katulad ng binalita sa BBC buwan ng Agosto taong 2024 na isang inchik ang kinasuan na isang agent ng PRC. Sa sumunod na buwan, binalita ng Al Jazeera na isang aide naman ng gobernador sa New York ang inakusahang Chinese spy, si Lin Dasun. Sa sumunod ulit na buwan ng Oktubre, pinahayag sa Fox News na 5 estudyante sa Universidad ng Michigan ang kinasuhan na nag-eespiya sa mga base militar. Sinabi pa na kailangan tapusin ang mga ugnayan ng universidad sa China. Kaya ngayon, inulat sa press release hinggil sa China Week sa Amerika na nagpasa ang Kongreso ng mga 25 panukala upang labanan ang impluwensya ng mga komunistang inchik. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga hakbang na ginagawa ng Estados Unidos upang hadlangan at sugpuin ang lumalawak na impluwensya ng China sa kanilang bansa ay ginagaya na rin sa Europa. Marahil isa itong halimbawa para sa Pilipinas na unti-unting alisin sa bansa ang mga galamay ng komunista sa politika at sa ekonomiya. Dahil kung magkakaganon, kung mahuli ang lahat, baka isang umaga ay magising ang sambayanan at probinsya na tayo ng mga inchik kung saan mga komunista ang namamahala sa buong Pilipinas. Hindi ba't sinabi yan na whoever controls you is your master? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.